Succubus, ang kwento mula sa bayan ng San Agustin. Sa isang liblib na bayan sa Pilipinas na tinatawag na San Agustin, na itatag ang isang tahimik at payapang pamayanan noong panahon ng mga Kastila. Ang mga tao rito ay kilala sa kanilang kasipagan at debosyon sa pananampalataya. Palagi silang nagsisimba at nananalangin upang ilayo sila sa anumang kapahamakan. Ngunit sa kabila ng kanilang kabanalan, isang gabi ay dumating ang isang kakaibang babae sa bayan. Siya ay may angking ganda na tila hindi pangkaraniwan. Siya ay may mahabang itim na buhok, mapupungay na mata, at mapanuksong ngiti. Siya ay nagpakilalang si Maria. Nakita siya ni Mang Isko, ang bantay sa labas ng bayan, habang siya ay papalapit sa tarangkahan. "Magandang gabi po, Ale. Ano pong may paglilingkod ko sa inyo?" tanong ni Mang Isko, na di may kakailang nabighani sa kagandahan ng estranghera. "Ako po si Maria," sabi ng babae na may ngiting tila may lihim na itinatago. "Naglakbay ako mula sa malayong lugar at nagbabaka sakali akong makahanap ng tahanan dito sa inyong bayan." Agad na tinanggap ni Mang Isko si Maria at ipinakilala siya sa mga pangunahing tao ng bayan. Sa kanyang kagandahan at kabaitan, mabilis siyang nakakuha ng mga kaibigan at taga-suporta. Ang mga kababaihan ay natutuwa sa kanyang presensya, habang ang mga kalalakihan ay tila nahuhumaling sa kanyang kagandahan. Ngunit ilang linggo pa lamang ang lumipas mula nang dumating si Maria, nagsimula nang maglaho ang mga kalalakihan sa San Agustin. Ang unang nawala ay si Pedro, ang anak ni Mang Isko. Sinundan ito ni Tomas, isang magsasaka, at ni Carlos, ang batang mag-aalahas. Sa bawat pagkawala, si Maria ang huling nakikitang kasama nila. Isang gabi, nagtipon ang mga tao sa simbahan upang pag-usapan ang mga kaganapan. Hindi ito maaring nagkataon lamang, sabi ni Aling Rosa, ang matandang tagapagsalaysay ng bayan. Masyado nang maraming nawawala. Kailangan nating alamin kung ano ang nangyayari. "Nakita ko si Pedro noong huling gabi niya," sabi ni Mang Isko na may luha sa mga mata. "Kasama niya si Maria." "Bakit parang siya ang huling nakikita ng mga nawawalang kalalakihan?" Isang gabi, si Padre Damaso, ang paring pinuno ng simbahan, ay nakatanggap ng isang kakaibang pangitain sa kanyang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Maria sa kanyang tunay na anyo, isang succubus na nang-aakit ng mga kalalakihan upang kunin ang kanilang kaluluwa. Nagising siya na pawis at agad na nagdasal para sa patnubay. Kinabukasan, ipinatawag ni Padre Damaso ang mga pangunahing tao ng bayan. "Kailangang maniwala kayo sa akin," sabi ng pari na may seryosong mukha. "Si Maria ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay isang succubus, isang demonyo na nang-aakit ng mga kalalakihan upang kunin ang kanilang kaluluwa." Nabigla ang mga tao sa kanyang sinabi. "Paano ito nangyari? Ano ang gagawin natin?" tanong ni Aling Rosa na may takot sa kanyang mga mata. "May paraan upang mapalayas ang succubus," sagot ni Padre Damaso. "Ngunit kailangan nating magkaisa at magdasal ng taimtim. Kailangan nating maging handa upang harapin siya." Sa kanilang pag-uusap, napagkasunduan nila na gagawin ang lahat upang maprotektahan ang kanilang bayan. Ngunit bago pa man nila masimulan ang kanilang plano, naramdaman nila ang presensya ni Maria na tila nagmamasid sa kanila. Isang malamig na hangin ang humaplos sa kanilang balat, at lahat sila ay napatingin sa pintuan ng simbahan. Si Maria ay nakatayo doon, nakangiti at may mapanuksong tingin. "Ano ang pinag-uusapan niyo, mga mahal kong kababayan?" tanong niya na may malamig na tinig. Nang makaalis si Maria, nagdesisyon ang mga pangunahing tao ng bayan na patuloy na magtipon sa bawat gabi upang magplano ng kanilang hakbang. Nagbuo sila ng isang lihim na samahan na binubuo ng mga matatapang na kalalakihan at kababaihan. Ang kanilang misyon, bantayan ang bawat galaw ni Maria at alamin ang kanyang kahinaan. Isa sa mga miyembro ng samahan ay si Juan, isang binatang magsasaka na may likas na talino at tapang. Siya ay malapit na kaibigan ni Pedro at nagpasya siyang magbantay sa gabi upang masundan si Maria.
Sa kanyang pagmamatsyag, natuklasan ni Juan na tuwing kabilugan ng buwan, si Maria ay pumupunta sa kagubatan malapit sa bayan. Ayon sa mga sinaunang talaan na natagpuan ni Juan at ng kanyang mga kasamahan, may isang ritual na kayang magpatalsik sa succubus. Ito ay isang matandang ritual na nangangailangan ng taimtim na dasal at pag-aalay ng mga simbolo ng kabanalan. Kinailangan nila ng banal na tubig, mga dasal mula sa mga sinaunang aklat, at mga simbolo ng krus na gawa sa purong pilak. Sa tulong ni Padre Damaso, nagsimula silang maghanda para sa ritual. Ang lahat ng kagamitan ay inihanda sa loob ng simbahan, at ang buong bayan ay nakiisa sa taimtim na pagdarasal. Alam nilang delikado ang kanilang gagawin, ngunit para sa kaligtasan ng bayan, sila ay handang magsakripisyo. Habang papalapit ang gabi ng ritual, naramdaman ni Maria ang kakaibang enerhiya sa bayan. Alam niyang may pinaplano ang mga tao laban sa kanya. Siya ay nagalit at nagdesisyon na kumilos. Sa kalagitnaan ng gabi, pumasok siya sa bahay ng bawat pangunahing miyembro ng samahan upang takutin sila at pilitin itigil ang kanilang balak. Ngunit ang samahan, sa kabila ng takot, ay nanatiling matatag. Sa pamumuno ni Juan at Padre Damaso, nagpatuloy sila sa kanilang plano. Hindi nagtagal, dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan, ang gabi ng ritual. Sa loob ng simbahan, nagtipon ang buong bayan. Ang mga kandila ay nagniningas at ang amoy ng insenso ay bumalot sa buong lugar. Si Padre Damaso ay nagsimulang magdasal, kasama ang mga miyembro ng samahan. Ang kanilang mga tinig ay nagkaisa sa isang taimtim na dasal, habang ang mga simbolo ng krus at ang banal na tubig ay inihahanda. Si Maria, sa kanyang tunay na anyo bilang succubus, ay dumating sa simbahan. Sa kanyang galit at kapangyarihan, sinubukan niyang pigilan ang ritual. Ngunit ang samahan ay naging handa. Sila ay pumalibot kay Maria, hawak ang mga simbolo ng krus at binasbasan siya ng banal na tubig. Nagsimula ang isang matinding laban sa loob ng simbahan. Si Maria, sa kanyang makademonyong anyo, ay nagpakawala ng kanyang kapangyarihan. Ngunit ang dasal ng samahan, kasama ang banal na tubig at mga krus, ay naging mabisang panlaban. Si Juan, na hawak ang isang malaking krus na gawa sa pilak, ay tumayo sa harap ni Maria. Sa ngalan ng Diyos, lumayas ka sa bayang ito, sigaw ni Juan na may tapang sa kanyang tinig. Ang kapangyarihan ng ritual ay naging malakas, at unti-unti, naramdaman ni Maria ang kahinaan. Sa huling pag-atake, isang malakas na liwanag ang bumalot sa simbahan, at si Maria ay tuluyang naglaho. Matapos ang laban, isang katahimikan ang bumalot sa simbahan. Ang mga tao ay nagyakapan at nagpasalamat sa Diyos sa kanilang tagumpay. Si Padre Damaso ay nagbigay ng huling basbas at pinasalamatan ang lahat sa kanilang tapang at pananalig. Si Juan, sa kanyang pagiging bayani, ay pinapurihan ng buong bayan. Ang sakripisyo at tatag ng pananampalataya ng mga tao, laban sa isang demonyo, tulad ng succubus, ay nagpapatunay na walang sino man ang makakahamak sa mga taong nilikha ng Panginoon kung tayo ay patuloy na mananampalataya sa Kanya, at patuloy tayong susunod sa bauting gawa ng Panginoon. Mga minamahal naming tagapanood, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin sa kwento ng Ang Mahiwagang Bayan ng San Agustin. Sana'y naantig kayo sa tapang at pagkakaisa ng bayan, laban sa mga hamon ng kasamaan. Ang kanilang tagumpay ay isang patunay na sa kabila ng mga pagsubok, ang kabutihan at pananampalataya ay palaging magtatagumpay. Kung nagustuhan niyo ang aming kwento, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel, ay click ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong video. Hinihikayat din namin kayo na mag-iwan ng komento, at i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Maraming salamat muli sa inyong walang sawang suporta. Hanggang sa susunod na kwento, manatiling ligtas at patuloy na magkaisa para sa kabutihan. Ito ang inyong lingkod na nagsasabing, ang kasaysayan ay buhay at patuloy na nagbibigay aral sa bawat isa sa atin. Maraming salamat at hanggang sa muli.